Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong Queen of Cups, Queen of Wands pala to. Page of Wands at Knight of Cups. So, ang dating dito, may someone na may desire na mag-explore sa topic ng romance. Ano kayang klaseng exploration ito? Maganda kung i-clarify natin. At tungkol ba to sa paghanap ng someone new, whether single o hindi, or gusto lang mag-try ng something new in a way na gustong maging adventurous. Dagdagan natin ang info. What the pop? Parang WTF lang to Hanged Man. Ace of Swords. Ito parang weird. Wala namang ganito sa tarot, 'di ba? Pero pag nakita ko 'yan, para siyang WTF. O may something na weird na nangyari na hindi inasahan. Hanged Man. Well, may Hanged Man tayo dito kasi yung Hanged Man natin maraming meaning, 'di ba? Pero isa sa meaning niyan ay trial. Maraming meaning nga, pero papasok din yung trial dyan dahil sa presence ng Neptune. So, yung trial na yun magle-lead sa wisdom. Ano yun? Teka nga. Ito naman, Ace of Swords. Sabihin natin communication. Curiosity tuloy. Pwede rin. Or realization. Clarity. Or focus. Teka. Hindi ko magets Ito, dito magkakaalaman.
Ano to? Romance. Tungkol to sa romance. Yung, ano pala to? 30? Niisip ko child yon. Pero ang number ay 30. So more like Lily yon. Wala naman ako nakitang kakaiba. Pero dito meron, pwede rin. Pero nandito yung Lily. Well, kung single, tingin ko magiging open na yung single. Mag-meet ng someone new. Ngayon, kung in a relationship to, kasi dun medyo negative sa single eh. Kasi yung hangman natin magiging intuition na to. At realization, intuition. Yung moon natin magiging somewhat drama na yun. Pero yung Lily, ang dating sa akin may someone dito matanda. Kasi may dalawang ano tayo dun eh. Path. So, dun nga sa relationship, medyo negative in a way na nakakasense ako ng someone else at ang someone else ay matanda. At yung moon, drama or romance, feelings, intuition na rin. Na para bang sa period na to may someone na makaka-feel na may someone else at ang someone else ay may edad. Parang nababibe nung tao dito yung third party kakilala niya. May idea siya eh, parang ganun. Tapos, yung kakilala niyang yon or kakilala ng partner niya, like friend, co-worker, nasisense nung isa dun sa mag-lovers natin na yung someone older na yon, older dun sa bida natin or sa partner niya, yun yung third party. Parang may vibe ba? Kakaroon ng vibe yung iba sa inyo na mukhang may other option yung partner niya. At yun nga ay someone older. Ganun dating dito. Anyways, maglagay tayo ng clue. Doon tayo maglalagay ng clue sa medyo problematic dun sa second version na may relationship. Ito yung possible partner. Aries, isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini. Ngayon, kung di man tumama sa inyo yung clue or reading, di baka tumama dun sa kakilala nyo. Ito ang possible zodiac sign niya. Leo, Capricorn, at Pisces. Kaya lang
Rumble na to. Nagsang kwento na lang pala, no? Ay, dalawa pala. Kasi may single version. Anyways, mag-proceed tayo dito sa susunod na deck. So, in times of crisis, asahan natin ang tulong, support mula sa mga kaibigan. Or may magdo-donate o magbibigay ng charity generosity sa iba sa inyo mula sa kaibigan. Pwede magbigay ng money, gift, food, clothes, o anything na material. Or pwede rin support. Kasi hindi naman nakikita yon, support. Kasi may aid tayo dun, o assistance, o kindness mula sa friend. Ayun, basahin ko na lang tong part na to. General advice sa period na to. Basahin ko na lang para mabilis. Dali namang intindihin to dahil basic English lang. So, sabi dito, pride only breeds quarrel. Proverbs, hindi ko lang tawag yan, 13:10. Verse yata yan. Pero tingin ko galing tong Bible. Proverbs. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.